Kilalanin ang bagong Dorina Pineda ng unang ginampanan ni Sharon Cuneta sa Bituing Walang Ningning. Paano maiibsan ang sakit na dinaranas ni Isidro kung siya ay takot maoperahan upang maalis ang kanyang gallstones? Babaeng kinamuhian ang amang sugarol, sumunod sa yapak, naging adik sa sugal. Huwag mapanghinaan ng loob. Mayroong Diyos na sa iyo ay tutulong. Siya ang iyong Dakilang Patnubay! Sa The 700 Club Asia, susunod na. Hello, ako po si Monica Cuenco at ito po ang kwento ng buhay ko. Childhood days ko po sobrang hindi mo mai-imagine na bata ka kasi siguro maaga akong namulat sa problema and parang siyang roller coaster ride eh. Minsan masaya, minsan malungkot and mostly talaga it's malungkot. Dito na si Mami, kasama mo si Papa. Hindi ko na naabutan yung dad ko na talagang tutok na tutok siya sa akin. Kasi maaga siyang namatay. He died when I was 4 years old. Kasi yung family namin, yung family side ni Mama, musicians talaga. May mga kapatid niya, nagdo-drums, nagigitara. Pero si Mama talaga yung pursigido talaga kumanta. Kung gaano ako pursigido, ganun din si Mama. Siguro nakuha ko yung guts ni Mama in terms of singing. Yung mga mannerisms ni Mama, the way siya kumanta, nakuha ko talaga sa kanya. Masakit kasi all my life, pag pumupunta ako kahit saan, pag nagigig yung mom ko, andyan kasi ako palagi. Sa kanya sumasama ako. Kahit antok na ako, wala akong pakialam. Basta kasama ko lang yung mom ko. Nung nawala yung mom ko talaga, sobrang, siguro sa lahat naming magkakapatid, ako yung nag-breakdown. Kasi, nung namatay kasi siya, I wasn't there. Nandun, pumunta na kasi ako ng Ormoc. And then, the last time talaga na, yung last minute na lang ng buhay niya, hinanap niya ako. And I wasn't there. So, pagdating ko sa burol niya, so, dami kong regrets. Bakit umuwalis ako? Bakit ko siya iniwan? And I was too selfish. Meron times po talaga din na parang kinakausap ko si Lord. Meron time na talagang tinanong ko siya, bakit sa lahat pa na pwede mong kunin sa akin yung mom ko pa? So sabi ko, Lord, kung ganito lang din naman yung kung ganito lang din naman yung ibibigay mo sa akin challenges, kunin mo na lang ako kasi ang hirap. Tsaka, everyday, parati akong umiiyak, parati akong nalulungkot. Alam mo yung feeling na ayaw mo nang ma-feel yun. Pero dahil buhay ka pa, kailangan mong maramdaman. Yung ganon. So, noong time na sobrang ako lang mag-isa nun, noong time na parati akong nagtatanong sa kanya, kay God na hindi naman talaga kasi dapat. Yun, na-meet ko si God. Kaibigan po ng auntie ko, pumunta kami ng church. Every Sunday, dinadala pa rin nila ako. Lahat ng mga sermon ng pastor, tagos sa'yo, pumapasok talaga sa kung anong sitwasyon meron ka. Parang pinaparinggan ka, pero hindi niya naman alam kung ano yung sitwasyon ko that day. So, lahat ng mga questions ko about God, kung bakit yung ginawa ito, sinagot niya. Palagi kong inaano sa sarili ko na ayokong mag-depend sa ibang tao. Gusto kong kumita sa sarili kong sikap. So, nung elementary ako, nagkaroon ako ng lakas ng loob para mag-gig. Yun na, kumakanta na ako sa wedding, sa birthday parties, even sa wakes. Natuto talaga akong maghanap buhay at an early age. Source of living ko kasi is singing. So, priority ko yun. Kasi kung hindi ko gagawin yun, paano ko ma-sustain yung pangailangan ko sa school? Like yung mga projects. Kung hindi ko tatanggapin yun. Auntie, pwede po ba makahingi ng pera para sa school project namin?
Ay, wala tayong budget para dyan eh. Auntie, kailangan na po namin eh. Ito na lang, baon mo. Doon ako nag-start na kailangan kong magsumikap sa sarili ko. Kumusta ang pag-aaral mo? Okay lang po. Yung contest na sinalihan mo, talaga ka ba? Opo. Ayokong umasa. So doon na, nag-start na akong mag-ipon. So lahat ng mga kinailangan ko sa school, ako po lahat yung nag-provide. From PE uniform to libro. Akala ko ba kung isusurrender ko yung life ko sa'yo, Lord, magiging okay ako, magiging magaan yung buhay ko. Pero hindi naman pala. So, ayun, nag-stop po ako. Pero, the more na nag-stop ako, the more na linalayo ko yung sarili ko sa Kanya. Mas, inaano niya talaga ako. Parang, hinuhugot ako ni Lord. Parang, hinihila ako ni Lord pabalik sa Kanya. Always ko kasing iniisip na yung satisfaction about love makukuha or makikita mo sa mga tao, which is mali. Kasi they will always fail you every time or any time. But God will never fail you in terms of unconditional love. Si God din yung naging reason ko kung bakit nandito ako ngayon sa industriya na to. Kasi before, purpose ko lang talaga is to become a singer, makilala ko ng mga tao. Pero umabot ako sa point na naging selfish ulit ako. Si God din yung naging reason ko kung bakit nandito ako ngayon. Mailalarawan ko yung yung buhay ko sa isang song. Pangarap na bituin talaga. From isang kahit isang tuka, from a person who dreams of something big. Tapos ngayon, unti-unti ko na siyang nakakamit with the guidance of the Lord. When it's the time na nararamdaman mo yung mga challenges na sobrang mahirap na, remember what God has promised to us. Jeremiah 29:11, I will not forsake you, nor stray away from you. But my plans for you is to give you enough strength to give you successful one. Just hold on to it. Alam mo, Mari, Monica's life evolved around her mom. Di ba? Sila yung parating magkasama, sila naging best friends. So she drew strength from her mom, actually from each other. Now, when she passed away, all of a sudden she felt lost, she felt empty. The most significant, important person in her life is now gone. Like there's that void in her, not just in her heart, but in her life. Parang what becomes of me now? Right. Alam mo, Peter, what I liked about Monica's story is yung dreamer siya. Yes. No? And hindi siya natatakot na maging managinip of a new life, different things, big things. Yeah. And you cannot do that kung wala kang relasyon sa Panginoon. Kasi marami sa atin duwag na ayaw nating sumubok ng mga bagay na bago sa atin. So siya, dahil may relasyon na siya sa Panginoon, she was able to overcome yung kanyang pain of losing her mom and then move on to bigger and greater things. Kung wala ang Panginoon sa buhay na hindi na magagawa yan. That's so true. We can dream big because we have a big and awesome God. Amen. And whatever it is you're going through, God is bigger than that. Whatever difficulties or pain or brokenness you're feeling right now, God is beyond that. Yes. He is the great healer. He's the great restorer. Ang importante is our heart needs to be right before God. And if you've never prayed to receive Jesus in your life as Lord and Savior, we want to give you this opportunity to pray a simple prayer with us. Just say, Heavenly Father, I'm lost. I don't know what to do. I'm in pain. I need you in my life. So right now, Lord, I surrender all to you. I confess all my sins. Forgive me. Cleanse me. I receive your forgiveness. Jesus, I now invite you into my life to be my Lord and to be my Savior. Starting this very moment, I turn over my life, my plans, my future, and I place it into your hands. Yes. I want to be secure
and I am secure in you. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen. Ang Diyos ay tapat na muli tayong tanggapin at hanguin sa ating pagkakalugmok at mapunta sa Kanyang presensya. Ikwento sa amin ang ginawa mong pagsabay sa panalangin sa mga sandaling ito. Tumawag sa numero na sa inyong TV screen. Sundin lamang ito kung nais nyo mag-text. Sumabay ba kayo sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang inyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text YES space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0977-805-6915 at Sun number 0925-300-3000. Nais ng Diyos na tayo ay magtagumpay sa bawat pagsubok na ating kinakaharap at magagawa natin ito sa tulong ng salita ng Diyos. Tawag na sa 24/7 Prayer Center upang kayo may pagdasal ng mga trained prayer counselors. Bibigyan din nila kayo ng payo gamit ang Biblia. Nasa TV screen ang numero. Kung ikaw ay nanonood sa ibang bansa, maaari nyo makausap ang aming mga trained prayer counselors gamit ang Skype at Facebook Messenger. Ang ID ay the 700 Club Asia. Malugod nilang tatanggapin ang iyong mga tawag. Huwag din kakaligtaan na i-add kami sa inyong social media accounts tulad ng Facebook, Instagram at Twitter. Dito nyo makikita ang mga updates tungkol sa mga bagong kwento at episodes na dapat ninyong abangan. Maaari din kayo mag-post ng inyong praise reports dito. Pwede nyo mapanood muli ang kwento at episodes na nagpatatag sa inyong pananampalataya sa cbnasia.org/media center. Makikita rin dito ang mga devotionals na makakatulong sa inyong pagtuklas sa kalooban ng Diyos. Gamitin ito sa inyong prayer time. Malaking hadlang ang takot sa ating pag-unlad at kadalasan sa ating paggaling. Pinipigil kasi nito ang ating kakayahang umahon mula sa anumang pagsubok. Ito ang pinagdaanan ni Isidro na dahil sa sobrang takot ay pinagpaliban ang pagpapaopera upang tanggalin ang kanyang gallstones. Titiisin na lamang ba ni Isidro ang sakit ng kanyang kondisyon? Alamin natin pagkatapos ng ilang mahalagang paalala. Magbabalik ang The 700 Club Asia. Diyan lamang po kayo. From a despondent look Masakit kasi wala kaming makain. Nakikita ko po yung dumi sa may baso. to big smiles, Hindi pa po ako nagkakasakit dyan sa may pusong yan. Nagtitinda kami, masaya kami. Kasi may tinda na siya. it's an evidence of the transformation and the hope they've experienced because of your generous giving. Help us reach more through your support. For your donation of 1,000 pesos, you will receive this uniquely designed monthly planner. Lumuwas ng Maynila si Isidro sa kagustuhang makapag-aral ng veterinary medicine. Doon ay naharap siya sa matinding pagsubok. So happen na ang mga ka-dorm mates ko ay mga fratmen. Kasama ng mga bisyo, mga inom, mga sugal, mga babae. Napagtagumpayan niya ang tukso at siya ay nakapagtapos ng pag-aaral. Mabilis siyang nakahanap ng trabaho at naging manager sa isang piggery farm. Subalit, kung ano ang napagtagumpayan sa pag-aaral, siya naman niyang ikinalugmok sa kanyang trabaho. Malungkot, para maaliw mo sarili mo, andyan yung inom pa rin, tapos ng trabaho, inom. Ganon ang ganon. Bisyo pa rin, walang pagbabago. Dahil sa kanyang pagbibisyo, tinamaan siya ng karamdaman. All the while, ang alam kong sumasakit ang tiyan ko, namimilipit, ulcer. Nagkaroon ako ng sakit na yung gallstone. Tumakbo ako sa ospital kasi hindi ko na makayanan. Sa findings ng doktor, buti iho, sabi niya, 1 week na lang puputok na yan. Ang laki-laki na yan. Namamaga na ng husto yung gallbladder mo. Nanaig yung takot sa akin, siguro yung gastos, bahala na. Dahil siyempre, mamamatay ka na eh. Pagka sumakit pa naman, mga alanganin, alas 12, alauna, unholy hour. Sabi ko, para maalis yung sakit ng tiyan ko,
manood kaya muna ako. Mayroong isang palabas na nakita ko. Yung pala yung 700 Club. Nagsasalita si Sir Peter, parang akma doon sa aking sitwasyon dahil ang sinasabi niya tungkol sa healing. Ewan ko, parang may power yung sinasabi. Hindi ko mawari, hindi ko maipaliwanag kung ano yun. Parang ako tinatamaan, parang ako ang patungkol doon. Isinuko ni Isidro ang kanyang buhay sa Panginoon. Siya ay nanalig na papagalingin ng Diyos. Nagsilbing gabay ang programa ng The 700 Club Asia upang magpasyang ipa-opera agad ang kanyang sakit. At nung ooperahan na ako, Lord, sabi ko, i-entrust ko sa yung aking buhay. Pagalingin mo ako, bigyan mo isang pagkakataon. Kung maglilingkod sa iyo. After operation, nagising ako. So, big sabihin, binigyan na ako ng chance. And from that time on, talagang tinupad ko. So, the first step para maglingkod sa Kanya is maghanap ng church. Sumunod si Isidro sa layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Dahil dito, bumuhos ang biyaya sa kanya at sa kanyang pamilya. Yung school, patuloy pa rin na lumalago at pinapatronize pa rin. Yun isang malaking pagpapala. Mga opportunities dumating na po. Mga businesses kagaya ng dishwashing, detergent business. Ang pangatlo po, habang ako po nagtatrabaho, hanggang sa maisingit-singit ko yung mga produkto ko. Gamot, feed ingredients, lumago rin po. Napakalaki ho na pagpapala. Imagine, complete turnaround. Kalaking factor ho yung 700 Club na naakayo ako sa Panginoon. Kaya hanggang ngayon po, ako'y nagtitiwala. I entrust my life, my family to God na hindi ko niya pababayaan. Ang sabi kasi niya, hindi ko kayo iwanan, hindi pababayaan. Alam mo, Manny, tama si Isidro. May power talaga. Pero ang power na yun doesn't come from us. No. We can't even give you 0.5%. It all comes from the Lord Jesus Christ through the power of the Holy Spirit. That's when people are touched. That's when people are healed. That's when you're made whole and your life is secured. Amen. And let us tell you why that power is demonstrated. It's because God loves you. Amen. God is interested in your life. God wants to change your life. God wants to give you a blessing, a future, a wonderful, fun, wonderful future ahead. Amen. All we need to do, if you need healing right now, is pray and ask Him to intervene in your situation. Let's pray. O Diyos Ama, maraming salamat, Panginoon, na kayo po makapangyarihan na Diyos. Father, in Jesus' name, itinataas po namin ang lahat ng nanonood sa oras na ito. They need a touch of healing from you, Lord. Would you grant that now? Father, doon sa may mga karamdaman sa puso. Lord, those who are suffering from problems in the lungs, those who are suffering from chronic headaches, in the name of Jesus, kapatid, receive your healing right now. Arrhythmia, in the name of Jesus, be gone. Asthma, persistent na asthma, hindi ka na makahinga. In Jesus' name, kapatid, receive your healing right now. In Jesus' name, Peter. Yeah, someone with alopecia, you've been hiding this condition dahil nahihiya po kayo, you don't want to go out. But the Lord is going to miraculously seal that alopecia and cause it to become smaller and smaller until it's completely gone in the name of Jesus. There's also someone, Mari mentioned, chronic high-grade headaches. Meron din, takot na takot magkaroon ng migraine kasi every week po kayo nagkakaroon ng migraine. So yung, pag Monday na Monday lang, you're already concerned, anong araw kaya darating yung migraine ko? Huwag nyo na i-expect because it's not coming. Yes. The Lord is healing you now completely from migraines. You don't need to fear in the name of Jesus. There's also someone right now with kidney infection. I don't know what it's called, but you're in pain. And the Lord is healing you from that infection right this moment. Receive that, kapatid, in the name of Jesus. There's also someone with severe skin allergy. And you're feeling so much itch in your body, especially in your right arm and in your back. The Lord is removing that itchy feeling, that allergy from your body. Receive your healing, kapatid, in the name of Jesus. Someone with a severe throat infection, it's been like that for the past 3 days. You can't even swallow properly. You're in so much pain. The Lord is healing you from that. Receive that healing, kapatid, in Jesus' name. Someone who experienced You have dizzy spells all of a sudden.
I'm not sure if it's vertigo, but the Lord is dealing and healing you from disease spells. Receive that healing in Jesus' name. Jesus' name. Walang kapantay ang pag-ibig at aruga ng Panginoon sa ating lahat. Nais na tayo gumaling at patuloy na lumakas. Ibalita sa amin ang himalang natanggap mo sa mga oras na ito. Nasa TV screen ang numero. Pwede rin kayo mag-text, sundin lang ito. Nung kasal na kami, nagkaroon naman ako ng sakit which is polycystic nga. Sumabay kami habang nagpe-pray si Pastor Peter. Sabi ng OB ko, positive ka, pregnant ka na. Naiyak ako. Totoo ngang walang imposible sa Panginoon. Ibahagi niyo naman sa amin kung kayo'y sumabay rin at naranasan ang kagalingang galing sa Panginoon. Pwede niyong i-text ang aming smart number 0949-888-8001. Globe 0977-805-6915 at Sun 0925-300-3000 o mag-post sa aming Facebook wall, The 700 Club Asia. Reboot actually means to restart. There are times in our lives when God completely does away with our past failings and reboots us, causes us to start afresh, start anew. Learn from Peter as he shares 5 points on how to reboot and start your new year right. This audio teaching CD will be yours for your gift of 500 pesos. From a despondent look, Masakit kasi wala kaming makain. Nakikita ko po yung dumi sa may baso. to big smiles, Hindi pa po ako nagkakasakit dyan sa may posong yan. Nagtitinda kami, masaya kami. Kasi may tinda na siya. it's an evidence of the transformation and the hope they've experienced because of your generous giving. Help us reach more through your support. For your donation of 1,000 pesos, you will receive this uniquely designed monthly planner. Lumaki ako sa isang pamilya na masaya dahil si tatay ay good provider, si nanay din ay lalong maasikaso. Napakasaya namin, lalo na pag dumating na si tatay kasi weekly lang siya dumarating. Talaga inaantay namin ang pagdating niya kasi una-unahan kami sa kanya, may pasalubong. Pero pag nandiyan si tatay, may madyungan. Alam ko nagagalit si nanay doon. Ako sabi ko, pag ako nagkapamilya talagang ibubuhos ko ang time ko sa anak ko. Ito ang nakagisnang pamumuhay ni Luz Biminda mula pagkabata at upang mapanindigan ang ginawang pangako, pinakasalan niya si Dennis noong 1979. Okay naman ang pagsasama namin. Ang ina-expect ko kasi pag nag-asawa ako, wala nang mga sugal-sugal. Bisis napunta ako sa asawa ko na nagsusugal din. Alam naman ng asawa ko, galit ako sa sugal. Kaya pag nagmamadyong siya, may time talaga na tinaob ko ang kanilang table. Doon pa napupunta yung oras niya. Kumbaga sa akin talagang dapat hindi mangyari yun. Kasi talaga ayaw ko talaga ng sugal. Bukod sa pagsusugal, sumakit din ang puso ni Luz Biminda sa kanyang natuklasan tungkol sa asawa. Dumating siya sa puntong nalaman ko rin na meron pa siyang babae. Nag-meet kaming tatlo tapos parang pinapili ko siya. Kasi sabi ng girl, buntis daw siya sa asawa ko. Kaya sabi ko, sige, kung buntis ka, magsasama kayong dalawa, ako, ibibigay ko siya sa'yo. Pero yung talagang malaman mo na may gano'n ang asawa mo, masakit is bilang isang babae. Bunga ng sitwasyong kinasadlakan, nagiganti si Luz Biminda. Ang dating kinamumuhuyan na sugal ay ngayoy bisyong kanyang kinahuhumalingan na. Hanggang dumating sa puntong pati padala ng anak ko, nauubos ko. Yan ang naging dahilan kung bakit nagalit sila sa akin. Nalaman din ng kapatid ko na baka pinapatalo ko yung dala ng anak ko, yung allotment. Siyempre, i-deny ko yun. Pero talo na talaga lahat. Ating sa puntong talaga, adik na ako dun sa pagsusugal na yan. Hanggang lahat-lahat na sanlanan. Dati, di ba, ayaw ko ng sugal. Tapos ako pala lahat ang magsusugal. Kinain ko lahat yung sinabi ko. Diba? Ngayon ako ang adik. Dumating ako sa puntong talagang wala na akong kakampi.
Meron akong isang kaibigan, niyaya niya ako sa isang Bible study. Doon pala sa Bible study na yan, doon ko malalaman na kailangan ko talaga si Lord. Ang pagpapatawad ni Lord, siya lang talaga ang makakapagbigay sa iyo ng kapayapaan. Siya ang mag-aayos na kung ano man ang naging sitwasyon mo noon. Mula nang ipagkatiwala niya ang buhay niya sa Diyos, nagbago lahat ang sitwasyon. Unti-unti, nare-restore na yung aming relationship. Kasi ang bunso ko, doon ako nakatira. Parang siya ang nagre-report sa mga ate niya na talagang nagbabago na ako. Malaki pinagbago niya simula naging Christian siya. Hindi na siya nagsusugal, hindi na kami nag-aaway. Mas okay yung kasamahan namin ngayon, yung bonding namin. Talagang tunay na binago siya ng Lord. Pag meron siyang blessing, binibigay niya sa gawain ng Panginoon at maging to help others, yung mga nangangailangan. Na-restore, pati ang pagsasama namin ng aking asawa ay naging maganda. Kaya lang na-stroke siya. Sa akin, naging positive ako sa pangyayaring yun dahil alam ko yun ang way ni Lord. Kahit masakit, dun sa pangyayaring yun, dun natanggap ng aking asawa si Lord. Yun ang nangangailangan ako, kung saan ako pupunta. Talagang lahat isinugal ko ang aking buhay. Ngayon, sinusugal ko ang aking buhay para kay Lord. Kumbaga, lahat ibibigay ko sa Kanya. Kaya sabi ko nga, Lord, kung saan niyo ako gagamitin, gamitin niyo ako, Lord, send me. Amen. Si Luz Viminda is just so grateful, no? Wanting to serve the Lord, became a generous person. Kasi kung ikaw isang gambler, Mari, parang that's a form of greed. You want to make fast money, you want to get more money, and there's a spirit behind that. You know? That's a small G-O-D. And the Bible is clear. You can't serve both God and money. Either you will love one and hate the other, or you will be devoted to one and despise the other. So, if we allow that spirit to control us, talagang ganun talaga ang mangyayari sa ating buhay. And we'll end up selling everything. Right. It will steal completely our resources. And there's two things in the world, Peter. There's bad news, which is that makasalanan tayong lahat. Yes. But the good news is that there's always forgiveness in the Lord Jesus Christ. Amen. He can turn your life around dahil lahat tayo pare-pareho makasalanan. So all of us have the same solution, and that is a relationship with the Lord Jesus Christ. Tama ang sinabi mo, Mari. And there is no sin too big that God cannot forgive. There's no past too dark and miserable that God cannot redeem. As long as we are willing to totally surrender our lives to Him, we can be certain of a life that is fully renewed with direction and inspired by purpose. Hindi natin kayang ituwid ang ating buhay sa pamamagitan ng sarili nating lakas. Kaya hinihikaya tayo ni Haring Solomon na gawin ito. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Narito mga kwentong dapat niyong abangan bukas. Mga buhay na tila patapon. Si Fred, hitman ng politiko. Si Joey, lasenggong may panakot na bolo. At mga buhay na pinagpala. Lahat pawang hiram sa Diyos. Bago po kami tuluyang magpaalam, we would like to thank sincerely Triboa Bay Living for our wonderful set today. Maraming salamat po. Samahan niyo kami ulit bukas sa panibagong episode na maghahatid ng pagpapala sa inyo. Same time, same channel. Laging isa puso na buhay ay gagaan kung si Jesus ang ating sandigan. Mahal tayo ng Panginoon.